Ano ang gagawin mo kung malaman mo na hindi mo na makikita ang iyong mga magulang habang buhay? Saan mo sila hahanapin? Alamin natin ang kwento nitong at ang paglalakbay niya upang hanapin ang kanyang nanay. Dito sa bagong episode ng Mga Kwentong Chikiting. Samahan natin si Tong na hanapin ang kanyang ina dito sa kwentong Nasaan si Nanay? Kwento ni Liwliwa N. Malabed at guhit ni Ramil S. Binarao. Nasaan si Nanay? Tanong nitong kay Kuya Manuel. Nasa hardin, hinahalikan ang mga bulaklak. Si Nanay ay naging itim na mariposang marilag. Pinuntahan nitong ang hardin, ngunit walang makitang paru-parong itim. Lumapit siya sa pulang rosas at bumulong sa talutot nitong bagong bukas. Nasaan si Nanay? Tanong nitong sa bulaklak na inaantok pa. Hindi ko alam. Tanong mo sa kanya. Sabay turo ng tinik kung saan nakaupo si Ate Marikit. Ate! Ate! Nasaan si Nanay? Pangungulit nitong sa kapatid na nakatingala sa langit. Si Nanay ay naging bulalakaw at namamasyal sa kalawakan. Hayun, mukhang binisita niya ang buwan. Tumalon si Tong. 1, 2, 3. Tumalon siya ng pagkataas-taas hanggang sa maabot niya ang dambuhalang buwan at lumulutang siya sa mukha nito. Buwan, nasaan si Nanay? Naku, hindi ko alam bata. Sa dami ng gumagala sa aking mabatong mukha, ni pangalan ko ay hindi ko na maalala. Buwan ba ka mo? Kay gandang pangalan. Mula ngayon, ako na si Buwan. Ikaw naman talaga si Buwan eh. Hi! Saan ko ngayon nahanapin si Nanay? Sambit nitong sa sarili. Shhh! Paanas na sabi ni Buwan. Huwag kang maingay. May paparating na bulalakaw. Bulalakaw? Tama! Ang sabi ni ate, naging bulalakaw daw si Nanay. Hinabol nitong ang bulalakaw sabay angkas sa buntot ng nahuhulog na bituin. Shhh! Maliksi ang bulalakaw sa pagbagtas sa kalawakan hanggang sa unti-unti nilang marating ang lupa. Nadaanan nila ang mauumbok na mga ulap, hile-hilerang mga ibon at maging ang mga dambuhalang eroplano. Bulalakaw, ikaw ba ang aking nanay? Nangingiming tanong nitong. Bago pa man ito makasagot, naging gintong alikabok na ang bulalakaw na tinangay at nilipad ng hangin. Naiwan si Tong na mag-isa sa kanilang bakuran. Naiiyak na umupo si Tong sa hagdan ng kanilang bahay. Malamang hindi naging bulalakaw si Nanay. Kasi hindi maglalaho ng ganun na lang ang nanay ko. Hindi niya ako iiwan. Ang pagkukumbinsi ni Tong sa sarili. Bigla siyang napatayo nang maramdaman niya ang alagang pusa na pumupulupot sa kanyang binti. Putot! Alam mo ba kung nasaan si Nanay? Tumaas ang munting buntot ni Putot at malambing na sumagot. Ang nanay mo ay mahilig sa pusa. Sa tingin ko, naging pusa siya katulad ko. Meow! Inakyat nitong ang matataas na bakod, tumingkayad sa mga bubong at lumambitin sa mga sanga ng puno sa kanilang kapitbahay. Ngunit iisa lang ang nakuha niyang sagot. Meow! Kung si Nanay ay naging pusa, siguradong kakausapin niya ako. Sabi nitong sa sarili habang binabagtas ang daan pauwi ng bahay.
Naabutan niyang nakaupo sa tumba-tumba ang kanyang lolo Udin. Lola, nasaan si nanay? Namamangka at pumalaot ang nanay mo sa malawak na karagatan. Dali-daling tinungo nitong ang dalampasigan at doon ay walang alinlangang lumusong sa dagat. Lumangoy siya kasabay ng mga isda na tila hindi pansin ang kanyang tanong. Buti na lang at nakinig sa kanya ang isang butanding na nakasalubong. Butanding, nakita mo ba ang nanay ko? Maraming bangka ang pumaroon at pumarito, ngunit hindi ko natanaw ang bangka ng nanay mo. Ang mahinahong tugon ng higanting isda. Halika at sumakay ka sa aking likod. Maingat na lumangoy ang butanding at ipinasyal siya sa dulo ng dagat habang pinapanood ang paglubog ng araw. Pagkatapos, inihatid siya pauwi ng butanding. Nang matanaw ang dalampasigan, nagpaalam na si Tong sa bagong kaibigan. Wala pa ring dalang kasagutan si Tong sa kanyang tanong. Kumakalam na ang kanyang sigmura, lalo na nang malanghap niya ang masarap na amoy ng nilulutong latik. Sinundan ni Tong ang amoy at nakarating sa kubo ni Lola Patring. Abala si Lola sa pagluluto ng kakanin. Lola! Nasaan si nanay? Ang nanay mo ay naging anghel na laging nagbabantay sa inyong magkakapatid. Ang sagot ng kanyang lola. Heto, dalhin mo sa iyong tatay ang niluto kong biko para sa mga bisitang darating. Naglakad ng marahan si Tong, bitbit ang buslo ng kakanin. Tumigil siya para magpahinga sa ilalim ng punong mangga. Kumuha siya ng isang pirasong mainit-init pang biko at nag-isip ng malalim habang ngumunguya. Sabi ni Lola, binabantayan daw kami ni nanay. Pero bakit hindi ko siya nakikita? Ani ni Tong. Sigurado, alam ni tatay. Tumayo si Tong, pinagpag ang damit at nagmamadaling umuwi ng bahay. Tatay! Nasaan si nanay? Malungkot na mga mata at banayad na boses ang sumagot sa usisa ni Tong. Ang nanay ay laging nandito sa tabi natin. Siya ay makikita sa lahat ng maganda at mabuti. Katulad ng mga bulaklak, alitap-tap at bituin? Tanong ni Tong. Oo anak, siya ay nasa iyo, kay bunso, kay ate, at kuya. At niyakap siya ng kanyang tatay ng napakahigpit. Gumanti ng yakap si Tong. Isang mahigpit na yakap, parang yakap ng kanyang nanay. Biglang umiyak si bunso. Binuhat ni Tong ang nakababatang kapatid. Niyapos ito tulad ng pagyapos ng kanilang nanay. Tahan na, bunso! Nandito lang si nanay. Nandito din ako. Nasa langit man ang nanay ni Tong, tiyak na pinoprotektahan at mahal na mahal pa rin siya nito. O paano? Hanggang dito na lang mga kaibigan. Hanggang sa muli!